Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Capricorn mula October 13 to 19, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipikat kong energy. Well, negative muna tayo bago positive. So, sa negative, maghihiwalay dahil may someone na magiging dishonest. O magbe-betray ng trust. O baka dahil sa cheating. O dahil ninakawan siya ng pera o gamit. Maghihiwalay. So, pwede to sa magkarelasyon o magkaibigan. Someone na tiwala yung iba sa inyo, pero for some reason, na-betray nga ang trust. O pwede rin kung di man maghiwalay, yun nga, unexpected to. Okay? Di inasahan. Na may someone na ipagkakanulo kayo. So, may someone naman loloko dito So, cheating, sasama na rin dyan. Pero kung nangyayari na yung mga sinabi kong negativity, doon may change in a good way. So, titigil na yan o mawawala na tong toxic na tao sa buhay mo o ng buhay o sa buhay ng iba sa inyo. Okay? Kumbaga, maganda na rin na mawala na siya. Kaysa naman paulit-ulit niya ginagawa itong panloloko, di ba? Ibang case, may biglaang pangyayari na maaaring mangyari. Magiging somewhat impulsive sa decision making yung iba o sabihin natin biglaang gala, biglaang plano ay pwedeng mangyari sa week na to. Baka may ma-invent yung iba sa inyo. Kasi yung iba naman ay pwedeng maging somewhat rebellious sa kanyang ginagawa. Lalo na sa creativity, pwede rin ganun. So, ano pa? Nasabi ko na ba yung positive? Yun na nga yung positive. Magiging inventive sa ginagawa niya. Creation. Yung iba. So, dun sa ginagawa niya, in-steal niya na siguro yung iba't ibang klaseng idea sa ibang tao. Tapos, nag-create, pinagsama-sama niya yung in-steal niyang idea. Nangyayari naman yun sa totoong buhay, di ba?
Ayun nga, parang design, 'di ba? Kinuha ng iba sa inyo, halimbawa lang, yung idea nito, tapos yung idea nito, nito, kani-kaninong idea, tapos nirumble niya. At nag-create siya ng sarili niyang design. Gamit ng iba't ibang idea ng ibang tao. So, ganun. Di ba? Pwedeng music. May ganong style, di ba? O sa pag-vlog. O anything na creation niya. Ang ginaya niya. Tapos, naglagay siya ng sarili niyang twist sa ginagawa niya. Ganon. Para hindi mahalata na ginaya lang. Kasi nga naglagay siya ng sarili niyang twist. Pwede naman yun, di ba? Kung hindi gayang-gaya, maglalagay ka ng something na unique. Ano pa? Wala nang maisip. So, punta na tayo dito. Wow, ito maganda. So, paano naging maganda yan? Asahan natin ang celebration. Kasi reconciliation ay posible sa ibang tao. So, yun yung celebration dito. O sabihin natin, finally, makakapag-relax-relax naman yung iba sa inyo. Kung naging busy. O, sabihin natin, ang daming pinroblema. So, sa week na to, kakalma ang utak niya, makakapag-relax. Okay? Makakapag-relax naman. Ganyan ang dating. Pwede rin naman kaya makakapag-relax ay baka ma-manifest niya ang gusto niyang ma-manifest. Okay? So, sabihin natin may opportunity na darating kasi minanifest niya yon. O pinaghirapan. Sabihin natin magiging somewhat contented yung iba sa inyo sa kung anong meron siya, kaya ayun, kakaroon siya ng peace of mind. Pero again, abundance ay posible. Wish na maaaring magkatotoo. Magkapera, pwede rin. So, abundance ay good fortune in general. Okay? Depende sa kung anong gusto nyo. At pwedeng mangyari. O pwedeng sa tulong ng spirituality, kaya mamamanifest ang gustong mamanifest, o mapapabilis ang manifestation sa pamamagitan nga ng spirituality o affirmation words o spell. Basta ganon, sa pamamagitan ng parang witchcraft. Mamanifest agad yung gustong mamanifest. Ano pa ba? Dagdagan ko ba to? So, makita nyo naman, mukhang kakaiba yung
Parang pangit, di ba? Yung senaryo, dahil may hug tayo dito. Ito sumabog. Well, sa week na to, maaring may makaaway kayo. Malaki chance. O may mang away sa iba sa inyo. Confrontation sa masamang ginagawa. Posible. Whether kayo yung may ginagawang masama o someone else. Basta confrontation ay posible. Ano pa ba? Parang yung kinatatakutan ba ay maaring mangyari. Aha. So, halimbawa lang, may iba sa inyo, alam nila sa sarili nila, may masama silang ginagawa, ayan, may expose. Sabihin natin may crime na ginagawa yung iba sa inyo. Mukhang marireveal. Okay? Marireveal o raid. Tama ba? Raid. Hindi ko alam kung tama ba ito. Anong sinasabi? Narinig ko lang yung raid. Ni raid ang ganto. Gantong bahay. Tama ba? Oo, raid nga. Ni raid ng polis. Ganun. Yung bahay na may ginagawang anomalya. Ganyan. O may crime. Ano ba? Yung kinatatakutan nga nila, baka mangyari. Amazing. Anyways, pumunta na tayo dito. Last deck. Kukuha ko dito ng 5. Babasahin ko na lang. Advice to o extra message sa week na to. Wow, celebration. Ito na nga yung sinasabi ko dito. Celebration. Good times come from hard work. Time spent in good company. So, expect nga natin na magbubunga ang pinaghirapan ng iba sa inyo o magse-celebrate in general. Be open to change. Be receptive to new experiences. Change leads to growth. Maging bukas sa pagbabago. I-welcome lang daw ang pagbabago. Ganyan ang dating. Ayan, hulog pa to. Lalo na sa experience o pag-try ng something new o pag-iba sa routine. Ano naman to? Release grudges, wounds, and pent-up feelings through healthy activities. So, may kailangan daw kayong i-release. Aha. O alisin o tanggalin o palayain. At ito ay tungkol sa sama ng loob, sugat, sama ng loob nga, grudge, pent-up feelings. O sabihin natin, nai-stress kayo. O naiinis sa isang tao. So, makakatulong ang paglabas nitong excess energy sa pamamagitan ng exercise o
anything na ginagawa nyo na may passion kayo. Sabihin natin writing, painting, singing, dancing, gym. Parang i-release nyo yung excess energy sa pamamagitan ng paggawa ng something. Ayan. Yung sama ng loob, toxic energy, parang makatulong ma-relieve ang sarili sa pamamagitan ng paggalaw-galaw siguro. O siguro panahon na para magpatawad, release grudges. Moving on, endings that bring healthy beginnings. So, panahon na daw para mag-move on. In all forms na yan. Kaya pala may dito, release grudges. Forgiveness, di ba? At mag-move on. Forgive and forget. At ang huli, embrace. Find peace with your current state of being. So, ina-advise na hanapin nyo raw ang inyong peace. O pahinga-pahinga rin pag may time. Ganon. Huwag toxikin ang sarili. Ganyan. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.